Isa ito sa mga pinaka-nakakaintrigang kaso sa kasaysayan ng krimen sa Taiwan. Noong ika-9 ng Disyembre taong 1999 bandang alas 7 ng gabi, isang mag-ama ang nagplano lamang sanang mamangka at mangisda sa ilalim ng Julin Bridge. Ngunit sa halip na tahimik na gabi ng pangingisda, natagpuan nila ang isang bagay na tuluyang nagbago sa direksyon ng investigasyon. Isang tagpong magbubukas sa isa sa mga pinakamalalim na misteryo na yayanig sa buong bansa. Pero bago tayo magsimula, kung mahilig ka sa mga kwentong nakalimutan na ng panahon o sa mga kasong isinasalaysay sa mas detalyado at maingat na paraan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang kwento ng krimen at misteryo. Mula sa malayo, napansin nila ang apoy na nagliliyab sa ilalim ng tulay. Isang bagay na labis na ikinagulat nila dahil karaniwan ay tahimik at walang tao sa lugar na iyon. Paminsan-minsan lamang itong pinupuntahan ng ilang artistang gumagawa ng eskultura at bihira ring may nagsisindi ng apoy doon. Dahil sa kanilang pagkamausisa, nagpasya silang lapitan ang pinagmumulan ng liwanag. Ngunit sa kanilang matinding gulat at takot, tumambad sa kanila ang isang nasusunog na gusot na katawan ng tao. Agad silang tumawag ng pulis at pagdating ng mga otoridad, sinuri ng mga ito ang paligid. Natukoy nilang halos hindi na makilala ang biktima dahil sa tindi ng pagkakasunog. Gayunpaman, isang kakaibang bagay ang agad na nakatawag ng kanilang pansin. Bagamat halos abo na ang katawan, kapansin-pansing malinis pa rin ang mga talampakan nito. Dahil dito, nagsimulang lumitaw ang tanong. Ito ba ay isang planadong pagpatay o kusang ginawa ng biktima laban sa sarili? Masusing nagsagawa ng paghanap ang mga pulis sa paligid, ngunit wala silang natagpo ang lalagyan ng gasolina, posporo o anumang bagay na maaaring ginamit upang magsimula ng apoy. Lalong nakadagdag sa misteryo ang pagkawala ng sapatos ng biktima. Dahil puno ng damo at graba ang ilalim ng tulay, halos imposibleng makalakad doon ng nakapaan nang hindi nadudumihan ang talampakan. Posible kaya na dinala siya roon ng ibang tao? Upang mapatunayan ang teoryang ito, pinalawak ng pulisya ang kanilang paghahanap at hindi nga sila nagkamali. Nakakita sila ng bahid ng dugo sa mga maliliit na batong malapit sa pinangyarihan. Gayunpaman, dahil sinunog ang katawan, wala silang makitang sugat na malinaw na magpapatunay kung saan nanggaling ang dugo, kaya't kailangan pa ng karagdagang pagsusuri upang malaman kung ito ay tunay na mula sa biktima. Sa puntong iyon, naging pangunahing layunin ng investigasyon ang matukoy kung sino ang biktima. Sa kabutiang palad, hindi tuluyang natupok ang lahat ng kasuotan at sa bulsa ng isa sa mga damit ay natagpuan ng mga pulis ang isang ID card na nakapangalan kay Lin Rongliu mula sa bayan ng Judong. Upang makasiguro, agad nilang kinontak ang pamilya ni Lin Rongliu habang sabay ding inilathala sa media ang mga larawan ng natirang kasuotan at iba pang detalye upang mapabilis ang kanilang pagkilala sa biktima. Nang tawagan ang pamilya, agad na nagalala ang kapatid na si Lin Rongjie dahil ilang araw niyang hindi makontak ang nakababatang kapatid. Bagamat nabahala siya sa impormasyong ibinahagi ng pulisya, kumapit pa rin siya sa Pag-asa at sinasabing hindi pa tapos ang DNA test at hindi sapat ang isang ID card para masabing iyon na nga ang kanyang kapatid. At maaaring muli lamang itong nakaligtas gaya ng dati. Ngunit hindi niya inaasahan ang naging hakbang ng kanyang hipag na si Liao Rihong. Diretso itong nagtungo sa himpilan ng pulisya at mariing sinabi na ang biktima ay walang iba kundi ang kanyang asawa na si Lin Rongliu. Ipinunto pa niya na ang relo na ipinakita ng mga pulis ay siya mismo ang bumili para rito. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap ng tawag ang pamilya mula sa pulisya na humihiling sa kanila na pumunta sa Hsinchu Air Force Hospital upang kilalanin ang bangkay. Pagdating nila roon,
Ilang ulit na umikot si Lynn Rongjie sa mesa ng autopsy at pilit na sinusuri ang bawat detalye, ngunit hindi pa rin niya makumpirma kung ang nakahiga roon ay ang kanyang kapatid. Sa kaibuturan ng kanyang isip, ayaw pa rin niyang tanggapin ang masakit na katotohanan. Ngunit labis na ikinagulat ng lahat ang naging reaksyon ni Liao Rihong. Mula pa lamang sa malayo, agad niyang sinabi na ang bangkay ay walang iba kundi ang kanyang asawa. Karaniwan, kapag labis ang pagkakasunog ng katawan, napakahirap na nitong makilala kaya't madalas ay kumakapit sa pag-asa ang mga kamag-anak at umaasang baka hindi iyon ang kanilang mahal sa buhay. Kaya't nakatawag ng pansin ang pagiging diretso at lubos na kumpiyansa ni Liao Rihong sa kanyang pahayag. Gayunpaman, sa puntong iyon, wala pang dahilan upang siya ay pagdudahan at ang tanging paliwanag na naisip ng mga naroon ay marahil bunga iyon ng malalim na ugnayan nilang mag-asawa. Ilang araw ang lumipas at lumabas ang resulta ng DNA test. Tulad ng mariing na sinabi ni Liao Rihong, nakumpirma ang biktima ay si Lin Rongliu, 46 na taong gulang. Matapos makilala ang bangkay, sinimula ng mga pulis ang masusing pagsisiyasat tungkol sa pagkatao ni Lin Rongliu. Dati siyang sundalo sa Special Forces at kilala sa kanyang matipuno at mahusay na pangangatawan. Nang lisanin niya ang militar, nagtrabaho siya bilang driver ng truck at kalaunan ay nagtrabaho rin bilang tsoper ng taxi. Subalit ilang taon bago ang insidente, nasangkot siya sa isang malubhang aksidente sa sasakyan na nagdulot ng pinsala sa kanyang ulo. Dahil dito, hindi na siya nakapagtrabaho at mas madalas nang manatili sa bahay. Dalawa ang pangunahing libangan ni Lin Rongliu. Una, ang pag-inom ng alak. Halos araw-araw ay umiinom siya kahit kaunti at kapag may nagyaya, hindi siya kailanman tumatanggi. Gayunpaman, ayon sa kanyang pamilya, kahit mahilig siyang uminom, hindi siya nagiging palaaway at bihira rin siyang magkaroon ng alitan sa iba. Ang ikalawa niyang libangan ay ang pag-aalaga ng mga aso. Mayroon siyang 4 hanggang 5 alaga na madalas niyang isinasama sa pangangaso tuwing may pagkakataon. Sa kabuuan, simple at bayak lamang ang naging pamumuhay ni Lin Rongliu. Kaya't isang katanungan ang patuloy na bumabalot sa kaso. Sino ang maaaring may dahilan upang patayin siya? Sa mga panayam, nagbigay ang kanyang kapatid at pamangkin ng mahalagang impormasyon. Ayon sa kanyang kapatid, sa 4 na buwan bago ang insidente, tila sunod-sunod ang kamalasan ni Lin Rongliu. 2 beses siyang naaksidente sa sasakyan, 3 beses namang nasunugan at nakapagtataka na saan man siya lumipat, lagi itong sinusundan ng apoy. Bukod pa rito, minsan ay inatake siya at tinaga ng walang malinaw na dahilan. Samantala, inalala ng kanyang pamangkin na sa mga panahong iyon, madalas niyang makita ang kanyang tiyuhin na may dalang gamot. Sinabi raw nito na sumasakit ang kanyang tiyan at pinaniniwalaan ng pamilya na dulot ito ng labis na pag-inom. Noong gabi bago ang insidente, dinalaw ng pamangkin si Lin Rongliu at muli nilang napag-usapan ang tungkol sa pananakit ng kanyang tiyan. Doon sinabi ni Lin Rongliu ang isang bagay na nakapagtataka. Tuwing nasusugatan siya, hindi tumatahol ang kanyang mga aso. Karaniwan ay mabangis ang mga ito at hindi tumitigil sa pagtahol kahit pa sa mismong pamangkin. Kaya't nagsimulang maghinala si Lin Rongliu na may taong palihim na gumagawa ng masama laban sa kanya. Hindi niya inakalang kinabukasan ay malalagay siya sa bingit ng trahedya. At sa puntong ito, nakatanggap ang mga pulis ng nakakagulat na impormasyon mula sa isa sa mga kaibigan ni Lin Rongliu. Ikinuwento ng kaibigan na nang dalawin niya si Lin Rongliu sa ospital matapos itong masugatan. Hiniling umano ni Lin na iparating sa mga pulis na imbestigahan ang kanyang asawa sakaling hindi na siya makaligtas. Agad naman itong nakatawag ng pansin sa mga pulis. Naalala nilang muli ang kakaibang kilos ni Liao Rihong mula na matagpo ang patay ang kanyang asawa. Posible nga kayang siya ang nagplano ng lahat? 20 taon ng kasal sina Liao at Rihong at si Lin Rongliu. Pareho silang nagkaroon ng mga asawa noon at muling nagpakasal at sa kanilang pagsasama ay nagkaroon sila ng 2 anak na babae.
Sa simula, maayos at masaya ang kanilang buhay mag-asawa at paminsan-minsan lamang silang nagtatalo at kadalasan ay si Linrong Liu ang nagpaparaya. Ngunit matapos ang malubhang aksidente sa sasakyan, unti-unting nagbago ang pag-uugali ni Liao Rihong tungo sa kanyang asawa. Ang aksidenteng iyon ay hindi lang nagdulot ng pagkawala ng kakayahan ni Linrong Liu na magtrabaho, kundi matindi ring nakaapekto sa kanyang kalusugan at kabuhayan. Kalaunan, bumili si Liao Rihong ng maliit na apartment sa ibang lugar at doon lumipat kasama ang kanilang mga anak. Dahil hindi na nakapagtrabaho si Linrong Liu, ginamit niya ang kanyang ipon upang magbukas ng maliit na kainan para sa asawa. Subalit sa kabila nito, ang tanging papel na ginampanan niya roon ay ang paghuhugas ng pinggan tuwing gabi kapag sarado na ang tindahan. Isa pang ugat ng alitan sa kanilang pagsasama ay ang usapin tungkol sa pera. Matapos ang aksidente, hinikayat ni Liao Rihong ang kanyang asawa na ibenta ang kanilang mga lupain. Sa panahong iyon, ang halaga ng mga lupa ay tinatayang 30 milyong Taiwanese dollars, isang napakalaking halaga. Ngunit tumanggi si Linrong Liu. Naniniwala siyang ang mga lupain ay bahagi ng ari-arian ng pamilya at hindi dapat ipagbili ng basta-basta. Bukod pa rito, nagsimula rin siyang maghinala na may pagtataksil na nagaganap kaya't binalak niyang ilipat ang mga lupa sa pangalan ng kanyang pamangkin. Nang malaman ito ni Liao Rihong, labis siyang nagalit at nagalala. Naisip niyang hindi lamang siya mawawala ng bahagi sa lupa, kundi pati ang kanilang dalawang anak ay maaaring mawalan din ng karapatan dito. Dito nagsimulang lumitaw ang posibleng motibo ni Liao Rihong upang ipapatay ang kanyang asawa. Dahil dito, sinimula ng mga pulis ang masusing pagsisiyasat sa mga ugnayan at komunikasyon ni Liao Rihong. Sa pagbusisi ng talaan ng kanyang tawag, wala silang nakitang kahina-hinala maliban sa isang tawag mula kay Yu Yonglu 2 araw bago ang insidente. Ang tawag na iyon ay tumagal lamang ng 0 seconds na parabang agad na pinutol matapos makakonekta. Sinundan ng mga investigador ang numerong iyon ngunit wala silang natuklasang kakaiba. Dahil dito, inilipat nila ang focus sa mga koneksyon ni Liao Rihong at natuklasan nilang malapit siya sa dalawang magkapatid na may apelyidong Xu at mga may-ari ng isang talyer. Nagkataon na doon din madalas ipa-service ng pulisya ang kanilang mga sasakyan, kaya't hiniling ng mga investigador sa magkapatid na Xu na subukang makakuha ng impormasyon mula kay Liao Rihong, isang pabor na agad nilang tinanggap. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang magbigay ng impormasyon ng magkapatid, ngunit kapansin-pansing lahat ng kanilang sinasabi ay laban kay Linrong Liu. Inilarawan nila itong sugarol, labis uminom ng alak at palaaway. Mga pahayag na kalaunan ay napatunayang hindi totoo matapos beripikahin ng pulisya. Dahil dito, nagsimulang maghinala ang mga otoridad sa magkapatid na Xu. Upang subukin sila, bumuo ng plano ang mga investigador. Sinadya ng mga investigador na ipaalam sa magkapatid na tinanggal na nila sa listahan ng pinaghihinalaan si Liao Rihong upang maiwasan ang posibilidad na patuloy pa rin silang makapagpasa ng impormasyon sa kanya ng palihim. Nang magsimula silang maghukay sa mga kilos ni Linrong Liu bago ang insidente, natuklasan ng pulisya na noong mismong araw ng krimen ay bumisita siya sa 2 bar na may mga hostess at malinaw na naaalala siya ng isa sa mga may-ari dahil may kakaibang nangyari doon. Uminom si Linrong Liu kasama ang isang lalaki. Nang malasing siya at maubos ang pera ng kasama para pambayad ng bill, sinabi umano ng lalaki sa may-ari ng bar na lalabas muna siya upang kumuha ng pera at babalik agad. Nagalala ang may-ari na baka tumakas ang lalaki kaya't palihim niyang isinulat ang plaka ng sasakyan sa isang kalendaryo. Makalipas ang ilang sandali, bumalik naman ang lalaki at nagbayad at saka dinala palabas si Linrong Liu na halatang lasing na lasing. Sa kasamaang palad, 1 buwan na ang lumipas mula noon at napunit na ang mismong pahina ng kalendaryo kung saan nakasulat ang plaka. Ngunit dahil madiin ang pagkakasulat, may natirang 3 numero sa susunod na pahina. Ginamit ng pulisya ang 3 numerong iyon kasama ang uri at kulay ng sasakyan at mula sa paghahambing, 7 lamang na kotse ang tumugma.
Isa sa mga tumugmang sasakyan ay nakarehistro kay Yuyong Lu mula sa bayan ng Taoyuan, bagay na nagpaalala sa mga investigador ng misteryosong tawag mula sa numerong iyon na lumabas sa talaan ni Liao Rihong 2 araw bago ang insidente. Matapos ang pagsisiyasat, inamin ng may-ari ng sasakyan na sa kanya nga ang telepono at ang kotse, ngunit ipinahiram daw niya ito sa isang kaibigan na hanggang ngayon ay hindi pa naibabalik. Dumating pa raw sila sa puntong nagkademandahan tungkol dito. Ang kaibigan na kanyang tinutukoy ay si Liao Shijiong na kalaunan ay naging wanted dahil sa kasong ito. Kaagad na kinumpirma ng mga pulis sa may-ari ng bar at natukoy nilang ang lalaking nakasama ni Lin Rongliu noong gabing iyon ay si Liao Shijiong. Hindi nagtagal, naaresto si Liao Shijiong ng pulisya sa Kaohsiung. Agad namang nagtungo roon ang investigation team upang dalhin siya pabalik sa Hsinchu para sa interogasyon. Sa ikinagulat ng lahat, umamin si Liao Shijiong na siya mismo ang pumatay kay Lin Rongliu at idinagdag na ang nag-utos sa kanya ay si Liao Rihong. Inilahad pa niya na may 10 iba pang tauhan na sangkot kabilang ang magkapatid na Xu na dati nang nabanggit. Lumabas na ang dalawang magkapatid ay mga pinsan ng manugang ni Liao Rihong at sila kasama si Liao Rihong ang nagplano ng sunod-sunod na atake laban kay Lin Rongliu. Maring itinanggi ni Liao Rihong ang akusasyon. Ayon sa kanya, mahilig uminom ang asawa at kapag lasing ay madalas siyang bugbugin at manggulo sa kanilang kainan kaya ang tanging hangarin niya raw ay bigyan ito ng leksyon at hindi patayin. Ngunit iba ang isiniwalat ng kanyang mga kasabwat. Inamin nila na matagal nang pinag-iisipan ni Liao Rihong ang pagpatay sa asawa at ilang buwan bago ang insidente ay palagi siyang pumupunta sa talyer na magkapatid na Xu, paulit-ulit na nagkukwento tungkol sa umunoy pang-aabuso ni Lin Rongliu at nag-alok na magbayad ng 1 milyong Taiwanese dollars kung may tutulong na pumatay. Sa una, inakala ng magkapatid na biro lamang ito. Ngunit dahil paulit-ulit at seryoso ang tono ni Liao Rihong, kalaunan ay naimpluwensyahan din sila. Madalas pa umano silang makakuha ng impormasyon dahil sa kanilang pagkikipag-ugnayan sa pulisya at nag-aral pa ng mga DVD tungkol sa mga krimen. Dito nagsimula ang mas malalim na plano. Ang magkapatid na Xu ang nagbigay ng estratehiya, mga ideya at patitauhan para sa pagpapatupad at pagkatapos ng krimen ay tumulong din silang magtakip ng ebidensya. Mas lalo pang nakakagulat nang mabunyag na halos lahat ng tao sa talyer ay may kinalaman. Mula sa mga may-ari hanggang sa mga empleyado, pati na rin ang ilang kamag-anak at maging mga parokyano. Sa araw ay karaniwan lamang itong talyer ng sasakyan, ngunit sa gabi ay nagiging sentro ng pagpaplano ng isang pagpatay. Noong Agosto taong 1999, sinimulan na nilang ipatupad ang unang plano. Ngunit hindi nila inaasahan na ang pagpatay sa tao ay hindi ganoon kadaling isakatuparan. Ang una nilang plano ay gawing parang isang aksidente sa kalsada. Isang banggaan na magmumukhang karaniwang kaso ng hit and run. Ayon sa plano, magpapanggap si Liao Rihong na nasiraan ng motorsiklo. Tinawagan niya ang kanyang asawa upang sunduin siya, ngunit pagdating ni Lin Rongliu sa lugar, biglang sumulpot ang isang nakahandang sasakyan at binangga siya. Subalit marahil ay nag-alangan ang driver dahil hindi ganoon kabilis ang takbo ng sasakyan. Dahil dito, nasira lamang ang kotse ni Lin Rongliu at nagtamo siya ng magaang pinsala. Nang siya ay bumagsak sa kalsada, tumanggi pa umano siyang magsampa ng kaso at sinabi na maayos lamang siya at hindi na kailangang isumbong ang insidente sa pulis. Habang hinihintay pa rin ni Liao Rihong na sunduin, si Lin Rongliu mismo ang nagsabi sa lalaking nakabangga sa kanya na puntahan at sunduhin ang kanyang asawa. Hindi niya alam na ang aksidenteng iyon ay bahagi ng planong inihanda laban sa kanya. Nabigo ang unang plano, ngunit hindi doon nagtapos ang lahat. Agad na inumpisahan ni Liao Rihong ang paghahanda para sa ikalawang tangka. Gaya ng una, aksidente rin ang ipinakita ngunit pinalitan ang driver. Isang buwan matapos ang unang insidente, sinabi ni Liao Rihong sa asawa na naiwan niya ang kanyang pitaka sa bahay ng isang kaibigan at hiniling na ihatid siya roon. Sa gitna ng biyahe, nagdahilan siyang bumaba muna habang ipinagpatuloy ni Lin Rongliu ang pagmamaneho ng mag-isa. Pagdating niya sa itinakdang lugar,
Isang sasakyan ang biglang sumalpok sa kanya sa bilis na humigit kumulang 50 milya kada oras. Mabilis siyang isinugod sa ospital at bagamat nagtamo siya ng malubhang pinsala, muli pa rin siyang nakaligtas. 2 beses nang nabigo ang plano kaya't nagalala ang mga kasabuat na baka sila ay madiskubre. Kung gagamitin pa rin nila ang parehong paraan, siguradong magsisimula ng magduda ang mga otoridad. Dahil dito, nag-usap si Liao Rihong at ang magkapatid na Shu at napagpasihan nilang baguhin ang paraan at gamitin ang apoy bilang sandata. Inanyayahan nila si Linrong Liu na uminom sa talyer at nang ito ay malasing at umuwi, lihim nilang sinipsip ang gasolina mula sa isang lumang sasakyan. Ipinadala nila ang isang kasabuat na may dalang lata ng gasolina upang sindihan ang bahay ni Linrong Liu. Ngunit dahil sa matinding kalasingan, nakatulog siya sa isang sulok ng bahay sa halip na sa kanyang silid. Dahil dito, agad na napansin ng mga kapitbahay ang apoy at agad na tumawag ng bumbero. Mabilis na naapula ang sunog at nagtamo lamang siya ng bahagyang paso sa kanyang binti. Muli, hindi natuloy ang kanilang plano. Ang insidente ay pinakita na aksidenteng dulot ng kalasingan ngunit sa likod nito, lalong tumindi ang galit ni Liao Rihong. Sa pagkakataong ito, napagpasyan niyang wala ng atrasan at gagamitin niya ang pinakatuwirang paraan. Ang saksakin mismo ang kanyang asawa hanggang sa tuluyang mamatay ito. Noong 8 ng Setyembre taong 1999, nagdaos ng tradisyonal na pagdiriwang ang pamilya ni Liao Rihong. Pag-uwi niya, may dala siyang isang mangkok ng tangyuan at isang bote ng alak at alam niyang hindi ito tatanggihan ni Linrong Liu na kilala sa hilig sa pag-inom. Hinimok ni Liao Rihong ang kanyang asawa na mabilis kumain at uminom at pinainom muna siya ng kalahating bote ng alak. Ngunit napansin ni Linrong Liu na kakaiba ang lasa nito kaya't siya ay tumigil. Kalaunan, nadiskubre na may halong pampatulog ang alak. Isang paraan upang siya ay mawalan ng malay. Kahit kalahating bote lang ang nainom, sapat na ito upang makatulog siya ng mahimbing. Pagsapit ng gabi, habang mahimbing pa rin na natutulog, dinala siya ni Liao Rihong at ng kanyang mga kasabuat sa bakuran. Nang tuluyang tumahimik ang paligid, dumating ang mga tauhan dala ang mga sandatang kanilang inihanda. Sinaktan nila si Linrong Liu ng marahas at iniwan siyang walang malay sa lupa bago mabilis na tumakas mula sa lugar. Kinabukasan, isang grupo ng mga kapitbahay na nag-eehersisyo ang nakakita sa kanya sa labas ng bahay na halos wala ng malay. Agad siyang dinala sa ospital at sa kabila ng kanyang kalagayan, muli pa rin siyang nakaligtas. Isang bagay na labis na ikinagulat ni Liao Rihong. Ngunit sa halip na mapagtanto ang bigat ng kanyang ginawa, lalo pa siyang naging determinado. Inutusan niya ang magkapatid na Shu na humanap ng ibang paraan at ngayon naman ang paglalason. Habang nasa ospital si Linrong Liu, ipinag-utos ni Liao Rihong na bumili ng ahas na cobra upang kunin ang kamandag nito. Pagsapit ng gabi, pumasok siya sa silid ng ospital at lihim na itinurok ang lason sa sugat ng kanyang asawa. Ngunit sa hindi inaasahan, bukod sa pamumula at pamamaga, walang ibang epekto ang naturang lason. Galit na galit siya at pinuntahan pa ang nagbebenta ng ahas at sinisi ito dahil umano'y hindi tumalab ang lason. Ang hindi niya alam, nawawala ang bisa ng lason ilang minuto matapos itong makuha kaya wala na itong epekto nang ito ay kanyang gamitin. Habang ginagawa niya ito, malinaw na nakita ni Linrong Liu ang bawat kilos ng kanyang asawa. Bagamat hindi siya kumibo, malinaw sa kanyang isipan na ang lahat ng nangyari sa kanya ay hindi mga aksidente kundi mga sinadyang pagtatangka laban sa kanya. Hindi pa rin sumuko si Liao Rihong. Gumawa siya ng mga kapsulang may halong kemikal at sinabing mga bitamina raw iyon para sa kalusugan ng asawa. Ngunit dahil sa matinding hinala, tumanggi si Linrong Liu na inumin ang mga ito. Sa halip, ibinulong umano niya sa kaibigang dumalaw na kung sakaling siya ay mamatay, iparating sa pulisya na imbestigahan ang kanyang asawa. Sa kabila ng 6 na sunod-sunod na kabiguan, hindi pa rin siya tumigil.
Itinaas pa niya ang alok na pabuya na umabot sa 2 million Taiwanese dollars. 1 milyon para sa mismong gagawa ng krimen at ang natitira ay paghahatian ng mga kasabwat. Dahil dito, mas naging agresibo ang magkapatid na Xu sa paghahanap ng bagong tagapagtupad. Sa huli, isang parokyano ng Talyer ang nagpakilala ng kanyang kamag-anak na si Liao Shizhong na nagsabing matatapos niya ang trabaho sa loob ng 3 araw. Ang kanilang plano ay painumin ng alak si Lin Rongliu saka siya dadalhin sa ilalim ng Julian Bridge upang doon tapusin ang lahat. Noong 9 ng Disyembre taong 1999, lumapit si Liao Shizhong kay Lin Rongliu at nagkunwaring nagtatanong lamang ng direksyon. Habang nag-uusap, nakapagpalagayang loob sila. Inanyayahan niya ito sa loob ng kanyang bahay upang magpatuloy ng usapan at doon inalok ang alak. Ngunit laking gulat niya nang matuklasan na mataas pala ang tolerance ni Lin Rongliu na kahit gaano karami ang alak, hindi ito nalalasing. Dinala niya ito sa isa pang bar at kahit ilang daang dolyar na ang ginastos, nanatiling maayos pa rin si Lin Rongliu. Dahil dito, napilitan si Liao Shizhong na humingi ng karagdagang pera mula sa magkapatid na Xu upang ipagpatuloy ang plano. Sa huli, nang tuluyan ng mapagod at malasing ang biktima, dinala siya sa ilalim ng tulay at doon isinagawa ang karumal-dumal na krimen. Matapos ang pangyayari, nagtungo si Liao Shizhong kay Liao Rihong upang kunin ang ipinangakong kabayaran. Ngunit sa halip na 2 milyong dolyar, 60,000 lamang ang ibinigay sa kanya. Nangako si Liao Rihong na ibibigay ang natitira kapag naibenta na raw ang lupa at nakuha na niya ang mana mula sa kanyang asawa. Dahil sa pagkadismaya, nagalit si Liao Shizhong at nang siya ay mahuli ng pulisya, agad niyang isiniwalat ang detalye gaya ng kung paano, kailan at sino ang nasa likod ng lahat. Hindi nagtagal, inaresto si Liao Rihong. Sa kabila ng malinaw na ebidensya laban sa kanya, iginiit pa rin niyang siya raw ay biktima lamang ng pananakit ng kanyang asawa. Ngunit pinabulaanan ito ng pamilya, kapitbahay at maging ng mga record ng pulisya na walang naitalang insidente ng karahasan at walang anumang bakas ng pananakit sa kanyang katawan. Sa huli, natukoy ng mga otoridad na ang tunay na motibo ni Liao Rihong ay pera. Gayunpaman, sa hatol ng korte, siya ay nasintensyahan lamang ng habang buhay na pagkakakulong. Sa kasalukuyan, nakatanggap na siya ng bawas na sintensya at nagtatrabaho bilang tagapag-alaga ng mga pasyente sa isang ospital sa Hsinchu. Ang kasong pagpatay kay Lin Rongliu ay nananatiling isang malungkot na paalala na kung hanggang saan kayang dalhin ng kasakiman at galit ang isang tao. Si Liao Rihong, ang asawang minahal at pinagkatiwalaan ni Lin Rongliu sa loob ng 2 dekada, ay paulit-ulit na nagtangkang tapusin ang buhay ng taong nagmahal sa kanya at sa huli nagtagumpay dahil lamang sa salapi. Bagamat naparusahan siya sa huli, ang naging kapalit ay isang inosenteng buhay at ang pagkawasak ng isang buong pamilya. At iyan ang kwento natin para sa araw na ito. Ano ang masasabi ninyo tungkol sa kasong ito? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section sa ibaba at maraming salamat muli sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.